Ako si Ashley Santos, hindi namin planong mag-ampon. Masaya na kami sa dalawang anak namin, sina Caleb at Anya. Tahimik ang buhay namin sa probinsya. Kumpleto na sana, hanggang sa minsang nag-donate kami sa ampunan. Doon namin siya nakita. Tahimik lang, hindi palakibo. Pero may kung anong lalim ang tingin niya na parang may alam siyang hindi mo alam. Ang pangalan niya, Elias. 13 years old. Wala raw kamag-anak. Wala na raw natirang pamilya. Nasunog daw ang bahay nila noon. Siya lang ang natira. Hindi siya umiiyak. Hindi rin nagtatanong. Tahimik lang siyang nakatingin sa amin. Ewan ko kung bakit, pero parang may humila sa amin para siya'y dalhin pa uwi. Nang dumating siya sa bahay, masaya ang mga bata. May sariling kwarto si Elias, bagong gamit sa eskwela, pagkain, laruan, lahat binigay namin. Tahimik pa rin siya, pero magalang, masunurin, hindi pasaway. Pero habang tumatagal, may napapansin kami. Minsan, bukas ang ilaw sa hallway kahit 10 oras ng gabi. May mga laruan na nawawala. Naririnig naming may naglalakad sa sala. Pero pagsilip namin, walang tao. Si Elias lang ang gising kapag ganong oras. Isang gabi, umiiyak si Anya. Ayaw na raw niya matulog sa kwarto. Nang tanungin namin kung bakit, ang sabi niya, sabi ni Kuya Elias, hinahanap daw niya ulit ang pamilya niya. Tayo na raw ngayon. Kinilabutan ako. Sinubukan kong palampasin. Baka guni-guni lang. Pero kinabukasan, nawala si Anya. Ilang araw siyang pinaghahanap. Hanggang sa matagpuan siya sa likod ng sapa. Wala nang buhay. Lumuha kami. Nagluksa. Pero si Elias, tahimik lang. Walang tanong. Walang luha. Ang tanging sabi niya sa amin, hindi ko po siya sinaktan. Pero kailangan na raw niyang sumama. Doon ako nagsimulang maghalungkat. Binalikan ko ang mga lumang tala mula sa ampunan. At doon ko nalaman ang totoo. Ang sunog sa bahay nila noon, hindi aksidente. Isa-isa munang namatay ang pamilya bago pa man ang apoy. At si Elias, ang tanging buhay nang dumating ang mga pulis. 4 na pamilya na pala ang tumanggap sa kanya bago kami. Lahat nauwi sa trahedya. May nawawala, may namamatay. At sa bawat ulat, si Elias lang ang natitira. Ngayon, kami na lang ng asawa ko. Dahil si Caleb, nawala kagabi. Hindi ko kayang magpigil. Habang ang asawa ko ay abala sa paghahanap kay Caleb. Ako'y hindi mapakali. Hindi ko kayang mawalan ng anak, tulad ni Anya. Pinagsama ko lahat ng mga dokumento, mga kwento sa ampunan. Naghanap ako ng mga ulat. Pinuntahan ko ang huling pamilya na nag-ampon sa kanya. At doon, nagsimula ang lahat. Isa sa mga kwento mula sa mga social worker na nakausap ko ay tungkol sa isang batang nawawala sa loob ng 3 araw bago siya nakita. Si Elias lang ang hindi nawala. Siya lang ang hindi kailanman nagsasabi ng anuman. Lagi lang siyang tahimik at lagi siyang naroroon sa pinakadulo ng bawat kwento ng trahedya. Sinubukan ko magtanong pa kay Elias. Tinawag ko siya sa kwarto. Elias, anong nangyari kay Anya? Walang sagot. Bakit si Caleb? At doon ko nakita, hindi siya umiiyak. Pero may nakatago sa mga mata niyang alam ko siya ang may gawa. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Habang nag-iisip ako, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa asawa ko. May nahanap akong hint. Nasa lumang simbahan sa may bundok si Caleb. Pumunta ka. Nagmamadali kami. Tumingin ako kay Elias. Tahimik lang siya, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Ang mga mata niyang tila naghihintay ng huling desisyon mula sa akin. Sa simbahan, doon ko natagpuan si Caleb. Nakaupo sa tabi ng altar, parang wala ng buhay. Pero, buhay pa siya. Ang katawan ni Caleb, puno ng sugat. May mga marka ng pagkakasakal. Pero hindi ko pinansin ang sakit na nararamdaman ko. Ang tanging tanong ko, bakit? Bumalik kami sa bahay na kasama si Caleb. Pumunta kami sa istasyon ng pulis.
Ngunit hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat ng ito. Ang kwento ni Elias, ang mga pamilya na nawala, ang mga kasalanan niyang walang katapusan. At habang hinihintay ko ang mga tanong ng mga pulis, nakita ko si Elias sa likod ng sala, nakatayo. May nakatago siyang ngiti, hindi ko maintindihan. Ang tawag ko sa kanya, ang mga mata niyang matalim, na para bang lahat ng nangyari ay isang laro lamang. Ang sinabi ko na lang sa mga pulis, pakikulong na siya. At habang si Elias ay dinala ng mga pulis, ang tanging naisip ko, siya pala ang salarin sa lahat ng trahedya. Ang bawat pamilyang tinanggap siya, lahat sila nawala sa dilim. Minsan, mahirap magdesisyon na mag-ampon nang hindi mo alam ang buong kwento ng isang bata. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, ang mga nangyari sa kanya. May epekto ito sa kanyang kinabukasan. Kaya kung balak mong mag-ampon, mag-ingat. Huwag hayaang maging bahagi ka ng isang kwento ng pagkawasak.